Magandang araw po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. O kahit saan sa ulok man ang ating mundo. Sa lahat ng mga viewers, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating Mountain Channel. Okay, so ngayong araw mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, i-share ko sa inyo ang dalawang paraan sa pagtatanim ng kamatis na aking natutunan. So bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakapag-like, comment, and subscribe sa ating munting channel. Okay? So ngayon mga kapwa ko ka-farmers, unang-una, i-share ko sa inyo ang isang paraan sa pagtatanim ng kamatis. Okay? So ang pag-usapan natin ngayon, dalawang paraan na aking natutunan sa pagtatanim ng kamatis. So ang pag-usapan natin mga kapwa ko ka-farmers, yung basal application. Ang basal application mga kapwa ko ka-farmers sa pagtatanim ng kamatis, unang-una, bubutasan natin ang lupa sa lalim na 6 inches. Tapos yung mga magandang fertilizer na gamitin natin pandilig ay yun po, at saka yung pangbasal ang ating gagamitin. Okay, ano po ang mga magandang fertilizer na pangbasal po natin sa ating tanim ng kamatis? Okay, so share ko lang po sa inyo dito sa aking munting channel yung Yara Triple 16 at saka Wucosing Granule at saka Mega Multi-Plant Vitamin. Okay, so yung tatlo mga kapwa ko ka-farmers na kombinasyon sa fertilizer na pangbasal natin sa ating tanim na kamatis, maganda din siya nating gamitin. Ito po, so unang-una ang ginagawa ko sa aking tanim na kamatis, binutasan ko sa lalim na 6 inches. Tapos yung fertilizer ay ninagay ko sa dami na 20 to 30 grams bawat butas. Tapos dinagdagan ko ng ipot. Bago ko maitanim ang kamatis mga kapwa ko ka-farmers at ka-viewers, ay tinambakan ko ng lupa yung fertilizer at saka ipot na aking inalagay sa bawat butas sa lalim na 2 inches. Tapos mga kapwa ko ka-farmers, dito na natin itanim ang ating punla at hayaan lang natin yung ugat ng mga kamatis ang makaabot sa mga pinuputing natin na fertilizer at saka ipot ng manok. So yun po ang isang paraan mga kapwa ko ka-farmers ang maibahagi ko sa inyo sa pagtatanim ng kamatis. Okay, so sa planting distance naman mga kapwa ko ka-farmers, ang tamang planting distance sa pagtatanim ng kamatis 1 and 1/2 meters. Okay, so yun po mga kapwa ko ka-farmers. Then health to health half meters. Okay, so sana po sa aking video na na-share ngayon sa isang paraan sa pagtatanim ng kamatis ay meron po kayong natutunan. Okay, pangalawang paraan mga kapwa ko ka-farmers, paki-take note. Pwede natin diretsong itanim ang kamatis. Okay, sa layo na half meter health to health, then row to row 1/2 meter. Okay, yun po ang hindi basal application. Tapos pagkalipas ng 3 araw mga kapwa ko ka-farmers, pwede po tayong magdilig ng fertilizer. Yung mga fertilizer ko nabanggit kanina, yung Unique 16 at saka Mega Multi-Plant Vitamin at saka Wucosing Granule sa dami na 3 kilos sa isang drum na 200 liters of water. Tapos yung gagamitin natin na measurement, yung sardinas, taguan sardines bawat puno. Tapos ingatan natin mga kapwa ko ka-farmers sa first dilig natin na hindi matatamaan ang mga dahon ng mga kamatis na ating itanim kasi masusunog po siya. So yun po mga kapwa ko ka-farmers. Then pagkalipas ng 1 linggo, dilig tayo ulit ng fertilizer at pwede naman po mga kapwa ko ka-farmers maglagay tayo ng ipot or fertilizer sa layo na 3 to 5 inches sa paikot sa puno ng ating kamatis. Tapos tatambakan natin ng lupa. Yun po ang pangalawang paraan na aking natutunan sa pagtatanim po ng kamatis. Okay, so sa pagbabalag naman mga kapwa ko ka-farmers, ang gamit ko ito po ang tie wire. Linagyan ko na lang po ng poste. Tapos tie wire ang gamit kasi mas matibay itong tie wire compare sa triply na twine na ating ginagamit. So sana po sa mga baguhan at wala pang idea tungkol po sa pagtatanim ng kamatis, sana may natutunan po kayo. Okay, so bago tayo magtapos mga kapwa ko ka-farmers, mega shout out po sa lahat ng mga bago nating viewers, mga bagong subscribers at saka sa lahat ng mga subscriber ko at nakasuporta sa ating munting channel. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro. Kita-kits tayo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. God bless at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Bye-bye po!